Sama-sama tayong magiging karakli. Kumaripas ng takbo ang mga tao nang magdire-diretso sa pwesto nila ang closed van na inararo ng cement mixer truck. Nasagi nito ang turtle cab at nadaganan ang isang motorsiklo. Hindi rin kita sa video pero nagdire-diretso ang dalawang sasakyan sa pader ng munisipyo ng makilalang Cotabato. Ayon sa driver ng cement mixer truck, nawalan umano ito ng preno. Wala na sugatan sa insidente. Kinwestiyon na minorya ang pagpapabalik sa Senado ng na-contempt na DPWH engineer na si Bryce Hernandez. Git ni Senator Joel Villanueva, tila si Hernandez kasi ang nasunod, gayong nagdesisyon na ang plenaryo na sa Pasay City Jail siya ikukulong. Sinagot ni Senate President Tito Soto ang issue, gayon din ang puna ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa pagtutol ni Soto na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Saksi, si Rafi Tima. Para patunayan daw na walang katotohanan ng aligasyong umikbak siya ng 30% sa mahigit 300 milyong pisong flood control project, may handang gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. I don't know with Senator Joel, maybe will also conform with my idea. Ang aligasyon binitawan ni Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, sa pagdinig ng Kamara nitong Martes. Na-contempt sa Senado si Hernandez noong pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Noong Martes, inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos siyang umapela ng proteksyon sa Kamara dahil sa pangamba raw sa kanyang seguridad. Pero kinabukasan, nagmosyon sa Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail, bagay na inoprobahan sa plenaryo. Matapos malipat sa Pasay City Jail si Hernandez, naghain ng petisyon ng kanyang kampo para sa writ of amparo para maisailalim siya sa Witness Protection Program at maibalik sa PNP Custodial Center. Kanina, humarap sa Pasay RTC Branch 112 si Hernandez para sa inihain niyang petisyon. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez kanina, umapela sila na ibalik siya sa Senado, ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kung papayagan doon nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang Senadong harapin ang mahirap na katotohanan. Agad dinaprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang maharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Ay, hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Okay? Ilan ng court, bakit transfer siya sa Senate? There was a consensus between parties. Hirit naman ng Senador Joel Villanueva na inakusahan din ni Hernandez ng pagtanggap ng kickback. Nakapagtataka dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman anya ang nasunod. Dagdag ni Senador Rodante Marcoleta na dating Blue Ribbon Committee Chairman, ang naturong committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan i-detain ang isang witness na cited in contempt. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila naging VIP witness si Hernandez. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant DE Bryce, na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail, pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya ngayon eh. Diba? So it's maling opinion. It's their opinion. Sa sesyon kanina, muling binueltahan ni Estrada si Hernandez. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa
House of Representatives? Naglabas din ng hining ang minorya na nakadirekta mismo kay Soto dahil tila hindi raw sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Una ng Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila ng questionin ng minorya ang naunang pag-detain kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitake up dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ni De La Rosa, hindi pinalagpas ng Senate President. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Si Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Discaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyong gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan nyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum to the rescue din ng ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited, and when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Yung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sa uli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga petisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-aaway na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po, and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Trahedyang sinapit ng 6 na taong gulang na batang nalunod habang naliligo at nanguha ng tulya sa ilog sa Pangasinan. At sa Cebu, isang binatilyong 16 anyos ang hininalang tumama sa bato at nalunod sa talon. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Wala ng buhay nang matagpuan ng ma-rescuer ang 16 anyos na binatilyo sa Argao, Cebu. Sabado ng umaga habang naliligo kasama ng mga kaibigan, tumalon ang binatilyo sa Bugasok Falls at hindi na lumutang. Naagnas na ang bangkay ng biktima nang matagpuang nakaipit sa piraso ng kahoy sa gitna ng sapa kaninang umaga. Ayon sa Argao MDRRMO, tumalon ang biktima sa itaas na bahagi ng falls habang naliligo sa ibaba ang kanyang mga kabarkada nang hindi lumutang ang biktima. Humingi ng saklulo sa mga taga-barangay ang mga kaibigan niya. Taghan ko ni sila, mga barkada ni Dono, mga barkada ni, unya kini siya, dili ko ni kabalong mulangoy. Ayon sa mga otoridad, posibleng tumama sa bato ang binatilyo dahil sa malaking pasa na nakita sa kanyang mukha. Mananghid sa mga officials, o sa mga designated nga mga rescuer o tour guide, ilag yung pinangiran para safety ang napagalido. Sa San Jacinto, Pangasinan, 6 na taong gulang na bata naman ang nalunod sa ilog. Hapon itong Sabado, nagkayayaan ang biktima, kanyang nakatatandang kapatid at 2 pinsan na maligo roon at manguha ng tulya. Pero napunta sa malalim na bahagi ng tubig ang bata at tinangay ng agos. Sinubukan pa siyang masagip ng kanyang kapatid pero di nagtagumpay. Hindi ko matanggap na gano'n yung anak ko. 3 to 4 hours na sa tubig yung anak ko.
Gusto siguro humingi ng tulong yung anak ko. Wala kaming nagawa ng asawa ko. Paalala ng mga pulis sa mga magulang, bantayan lagi ang mga anak. I-guide pa rin natin sila na mag-ingat or kung maaari is wag na lang silang pabayaan na sila lang yung pupunta. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagbabala ang pag-asa na may 70% chance magkaroon ng La Nina mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kaya nakataas ngayon ang La Nina alert at ibig po sabihin, posibleng mas marami sa karaniwan ang mga bagyo at posible rin mas marami ang ulan. Samantala, hindi po bababa sa 5 ang patay dahil sa epekto ng low pressure area at thunderstorms sa iba't ibang lugar. Saksi, si Marie Zumali. Malakas ang pagragasa ng baha sa ilang bahagi ng Norala, South Cotabato. Umapaw din ang mga sapa bunsod ng ulan, kaya lumubog ang mga palayan at kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. 2 barangay ang apektado. Nauwi sa peligro ang sanay pagdiriwang sa ilog ng isang basketball team sa Magpet, Cotabato. Ayon sa ilang miyembro, maganda ang panahon at naliligo pa sila ng bigla umanong tumaas ang tubig at nagkulay tsokolate. Bumaha na pala sa itaas na bahagi ng barangay kasunod ng mga pag-ulan. Gamit ang lubid, ligtas silang tinawid. Nag-landslide naman siya. Sa Sultan Kudarat, gumuho ang lupa at mga bato, bunsod pa rin ng malakas na ulan. Humambalang sa kalsada ang malalaking bato, kaya naperwisyo ang mga motorista. Sa Davao City, nasagip ang 12 individual matapos matrap sa isang talon. Bigla raw lumakas ang agos ng tubig nang makaranas ng masamang panahon. Sa Baco Negros Oriental, sinira ng baha ang mga pipeline ng inuming tubig sa isang barangay. Namumroblema ngayon ang mga residente sa inuming tubig. Sa Mauban, Quezon, 2 ang naiulat na nasawi matapos matabunan ng lupa. Napuruhan ang bahay ng mga biktima dahil bukod sa landslide, may natumba ring malaking puno. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Pagsanhan, Laguna matapos malubog sa baha. Sa bayan ng Santa Cruz, inabutan ng abot-tuhod na baha ang libing ng isang residente. Maging ang hukay na paglalagakan, pinasok ng tubig. Kinailangan pang gumamit ng water pump para matanggal ang tubig. Naperwisyo rin ang malakas na buhos ng ulan at baha ang grupo ng mga magsasaka at vegetable traders sa La Trinidad, Benguet. Inabot kasi ng tubig ang mga ani nilang gulay. Maaari raw itong mabulok agad at makaapekto sa kalidad ng kanilang paninda. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa maraming lugar sa bansa. Naglabas din ang Pag-asa ng La Nina alert. Tumaas daw sa 70% ang tsansa magkaroon ng La Nina mula Oktubre hanggang Disyembre. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Arestado ang isang retiradong tauhan ng Philippine Navy matapos pagbabarilin at mapatay ang kanyang kapitbahay sa Cavite. Ayon sa mga pulis, ang komprontasyon ng suspect at biktima nag-ugat umano sa nakawalang baboy. Saksi si Joseph Moro. Tinakpan ng yero pero di naitago ang ebidensya ng malagim na krimeng naganap sa 13 Martires sa Cavite noong Agosto. Ayon sa 13 Martires Police, nagiinuman ng biktima at isang kaibigan nang dumating ang suspect na si alias Rick, isang retiradong tauhan ng Philippine Navy. Gano'n itong victim at galit na galit hinggil dun sa alaga niyang baboy na nakatakas at hinuli ng mga kamag-anakan itong victim natin. Pag-alis ng suspect, ito ng mga biktima natin hindi matanggap yung pangyayari. Sinundan itong biktima natin, sinundan yung suspect at nang makarating siya dun sa lugar na kung saan itong suspect natin ay nagagawa ng kubo, nagkaroon sila doon ng pagtatalo. 3 tama ng bala sa ulo at sa katawan ang ikinasawi ng 47 taong gulang na biktima. Sa tulong ng isang saksi, natuklasan ng mga otoridad ang kinaroroonan ng bangkay. Inaresto ang 59 na taong gulang na suspect sa kanyang bahay. Sinubukan muna siyang palabasin sa bahay pero nandito tumugon ng suspect, pinasok na ito ng mga otoridad. Nakuha mula sa suspect ang 9mm na baril, magazine at mga bala.
Ayon sa mga pulis, itinanggi ng sospek ang krimen. According sa kanyang counter affidavit, ay ang kanyang nakalagay doon is pinasok daw yung bahay nila, illegal na inaresto siya ng pulis, walang legal grounds, at niransak yung bahay nila. Ngunit lumalabas naman sa ating resolution, puro general denial lang. Nagpositibo rin ang sospek sa paraffin test. Naharap sa kasong murder ang sospek na nakakulong sa 13 Martires City Police Station. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ipinag-utos ng Department of Transportation na mag-commute papuntang opisina ang kanilang mga opisyal 1 beses kada linggo. Ayon kay Acting Secretary Giovanni Lopez, yan ay para maranasan ng mga opisyal ng road at rail sectors ang araw-araw na pinagdaraanan ng mga commuter. Pinagsusumiti rin ng report ang mga opisyal pagkatapos nilang pagko-commute para magbigay ng kanilang rekomendasyon sa kung paano mapabubuti ang pampublikong transportasyon. Mismo si Lopez, sinubukang sumakay ng bus kaninang rush hour sa Commonwealth Avenue papuntang MRT3. Anya mahirap sumakay, lalo na kapag rush hour. At kulang din daw ang pampublikong transportasyon. Isang bagong silang na sanggol ang dinukot sa isang ospital sa Binmaley, Pangasinan. Ayon sa ina ng sanggol, isang babaeng nagpakilalang nurse na nakasuot ng scrub suit at face mask ang pumasok sa OB-GYN ward. Kinuha raw nito ang sanggol para kunan daw ng dugo. Pero mag-iisang oras na raw ay hindi pa bumabalik ang babae at ang sanggol. Lumapit ang ina sa mga nurse pero sinabi nila na hindi naman daw isin na ilalim sa blood test ang anak. Batay sa paunang investigasyon, walang CCTV sa lugar at wala ring gwardya noong mga oras na yon. Wala pang pahayag ang ospital. Ipinag-utos naman ni Governor Ramon Vico III ang mabilis at masusing investigasyon sa insidente, pati na ang paghahanap sa sanggol at pagtugis sa suspect. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang sisinuhin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kahit pa ang kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Buo na kung sino-sinong uupong chairman at ang mga miyembro ng komisyon. Saksi si Van Mayrina. Nagpulong na ang mga miyembro ng Independent Commission itinalagang chairperson nito, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Appointee siya sa Korte Suprema ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging presiding justice at associate justice din ng Court of Appeals. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Miyembro naman ng komisyon, si Rogelio Babe Singson na DPWH Secretary noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at si Rosana Fajardo na Country Managing Partner na accounting firm na SGV. Malaki raw may tutulong ng kaalaman at ilang dekada ng karanasan na Singson at Fajardo sa isasagawang investigasyon. Special Advisor naman ng komisyon, si Baguio City Mayor Benamin Magalong. Tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya sinama bilang miyembro ng komisyon dahil hindi nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Pagtitiyak ng Pangulo, walang sisinuhin ang investigasyon. Kahit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na idinadawit sa kontrobersya sa flood control projects. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Dito ron nangingibabaw ang ICI kung iahambing sa Senado at Kamara na nagsasagawa ng sarili ng investigasyon sa flood control projects. Kung may mga sangkot na senador at kongresista, iniimbestigahan lang nila ang mga sarili nila, kaya mahirap maging patas. Sinisiguro raw ng Pangulo, hindi siya makikialam sa trabaho ng komisyon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc.
but we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Sinusuporta naman daw ni Romualdez sa pahayag ng Pangulo. Dagdag pa niya, mag-iibang miyembro ng Kamara, hindi raw paprotektahan kung may mapapatuloyang may ginawang mali. Mga proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas sa 10 taon ang iimbestigahan ng komisyon. Paliwanag ng Pangulo, 10 taon daw kasi pagtatago ng record sa Komisyon ng Audito COA at kailangan daw malaman at matuntun kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling mauulit. Ayon kay Magalong, ibabahagi rin niya sa ICI ang mga nakuha niyang ebidensya tungkol sa mga flood control project. Makatutulong din niya sa ICI ang mga law enforcement agency. Kailangan talaga ng investigador kasi siyempre may tradecraft yan, may skills, merong talent. Hindi basta-basta sino-sino na lang ang pwedeng magtanong-tanong dyan. Tingin daw ni Magalong meron na may sasapang kaso base sa mga impormasyong naglabasan na. Pero para raw maimbestigahan ng malalim at malawak na katiwalian, kailangan ng mas mahabang panahon. Kung kabuuan, yung corruption sa infrastructure, talagang matagal na laban ito. Pero regularly, periodically, meron kami maipapile na kaso. Sabi ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan at makulong lang ang mga sangkot sa anomalya. Dapat dinaan niyang tapusin o ayusin ang proyekto dahil ito naman ang nakasaad sa kontratang pinasok nila. Muling giit ng Pangulo, galit siya sa mga tinawag niyang balasubas na nagnakaw umano ng pondo ng gobyerno at suportado ang karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magpahayag ng galit sa anomalyang ito. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. You have to remember, I brought this up. And it is my interest that we find the solution to what has become a very egregious problem. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the street? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Kansilado na ang lahat ng flood control project sa 2026 budget. At sa halip, naghanda ang palasyo ng menu na magpipilian ng mga mababatas para paglaanan ng pondo. Kabilang dito ang mga proyekto sa edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang pag-aasal, maghahay ng ethics complaint ang ilang mababatas laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Saksi, si Mark Salazar. Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, I'm running for Speaker. Sabi niya, no? Tapos lumapit siya sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging Speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Bago ito, binatikos ni Barzaga si Speaker Martin Romualdez na siyang dapat daw unang imbestigahan sa flood control projects.
Ipinakita rin ni Puno ang mga dating post ni Barzaga na umano'y may kalaswaan na paglabag daw sa Code of Conduct ng House of Representatives maging sa RA 6713 o Code of Conduct for Public Officials. Sawa na ako sa yamagawain ba yan ng matinong congressman? May mga post din daw si Barzaga na tila nag-uudyok na sunugin ang gusali ng Kamara. Inciting to sedition daw ito, sabi ng NUP. Kaya naman sabi ni Puno, sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga dahil sa kanyang mga misbehavior. Si Barzaga ay dating kapartido ni Puno sa National Unity Party bago ito nagbitiw sa partido kamakailan. Kumbaga, he is not well. Alam mo yun, I think everybody is seeing that. Pero tinanong si Puno kung ganito ang kondisyon ni Barzaga, bakit dinala ng NUP si Barzaga noong eleksyon at inupo pa bilang Assistant Majority Leader? Ang tatay ni Congressman Kiko Barzaga is the former Congressman PD Barzaga, Elpidio Barzaga. Kasama ko na nag-umpisa ng NUP. Mataas ang aming paggalang sa kanya. Mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress kasi mahirap i-control yan. Hindi naman daw hinihingi ng NUP ang expulsion ni Barzaga, pero dapat daw may disiplina at magkaroon ng standards of behavior para sa mga congressman. Sa Miyerkules nila isasampa ang ethics complaint. Hindi pa sumasagot si Barzaga tungkol dito, pero sa isang post, sabi niya, nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Barzaga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mahigit 300 flood control projects sa Quezon City na 17 billion pesos ang halaga ang napag-alamang hindi pala idinaan sa lokal na pamahalaan. Batay po yan sa pagsusuri ng LGU. At nabiso naman may 2 proyekto na milyon-milyon ang halaga pero hindi ginawa at pininturahan lang umano. Saksi, si Maki Pulido. Rehabilitation of Drainage System ang project title ng flood control project para sa kalsadang ito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Nang gamitin ng Quezon City Engineering Department ang Google Earth app, nakita nilang itong sitwasyon sa kalsada noong February 2024 kung kailan dapat nagsimula ang proyekto. At pagkatapos ang mahigit isang taon, September 2025, makikitang ang pinagkaiba lang, may pintura na ang sidewalk. Mahigit 70 million pesos ang project cost. It appears wala talagang ginawa sa ilalim. Unless napakagaling po ng kontraktor na talagang ginayang-gaya po niya. Yung pag-restore talagang gayang-gaya po. No? Ito naman ang rehabilitation of drainage system sa Barangay Tatalon. Mahigit 48 million pesos ang project cost pero pininturahan lang din ang sidewalk at pinalitan ang manhole. Kung papansinin niyo po yung inlet, kung alam niyo po yung inlet ng drainage, kung saan pumapasok yung tubig, yung pinakasira niya exactly the same po. So parang nangyaring drainage system. Kung ang mga ito may bakas, hindi naman nila mahanap ang 35 flood control project. Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, I believe those are ghost projects. Dahil sa patuloy na paghahanap ng City Hall, lumobo na ang bilang at halaga ng mga flood control project na hindi dinaan sa City Hall. Umaabot na ito ngayon sa 331 projects sa halagang 17 billion pesos. 7.7 billion pesos nito mga insertions umano at wala sa National Expenditure Program noong 2024 at 2025. Ang binigay sa amin ay scope of work lamang o yung general information lang. Hindi isinumite at hanggang ngayon, hindi pa rin isinusumite sa amin ang tinatawag na Program of Works na mas detalyadong impormasyon ang nilalaman. Kung nagastos lang daw ng tama ang 17 billion pesos, sabi ni Mayor Joy Belmonte, halos na kompleto na sana ang 24 billion peso drainage master plan ng syudad. O kaya, naipagawa ang higit 5,000 classroom shortage sa Quezon City, nakapagpatayo ng 350 PhilHealth accredited health centers o kaya'y pabahay para sa halos 1,500 informal settler families.
Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Patong-patong na reklamo ang inihain ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at iba pang opisyal ng gobyerno. Kaugnay po ito ng pagkakaaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Remulla naman tinawag na forum shopping ang paghain ng mga reklamo laban sa kanya. Saksi si Salima Refran. Ilang araw matapos mabasura ang mga reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman, may panibagong mga reklamong kinakaharap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng ICC warrant. Naghain ng patong-patong ng mga reklamong kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Bukod kay Remulla, damay sa mga reklamo ang kapatid niyang si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, mga dating PNP Chief Romel Marbil at Nicolas Torre III at iba pang opisyal na nagpatupad ng warrant laban kay Duterte noong Marso. We have talked to Acting Mayor Baste Duterte and he has willingly accepted the call to file a case, and obviously all those involved, including me, I've actually supported him. May substantial difference po itong kaso namin doon kay sa kaso po na i-final ni Senator Amy Marcos. Ang substantial difference po nito, yung mga tao mismo na nandun po sa incident noong March 11, 2025. Former generals who were there, including Attorney Martin Delgra and myself, we all executed affidavits, as to what transpired really during the incident. Naghain rin ng reklamong arbitrary detention laban kay Remulla at kay NBI Director Jaime Santiago si Attorney Ferdinand Topacio para sa pag-aresto kina Cassie Ong at Sheila Go mula sa Indonesia noong Agosto 2024. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Remulla at Santiago hinggil dito. Si Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na nagsagawa ng pagdinig sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at nagsampa ng mga binasurang reklamo, naghain naman ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Hinihingi rin niya mag-inhibit si Acting Ombudsman Dante Vargas at ang panel of investigators dahil may kinikilingan umano. OIC ko na rin na dapat huwag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Nalulungkot ako kasi talagang umaasa tayo sa ombudsman. Lalong-lalo na sa mga panahon ito na umiira lahat ng report tungkol sa korupsyon. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Vargas hinggil dito. Tinawag namang forum shopping ni Remulla ang mga reklamo para pigilan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman ng bansa. May nakahain na rin daw na petition for certiorari sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. Bukod pa yan sa nakahain ring habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte sa SC. It's really forum shopping. They want to make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. Haharapin raw ni Remulla ang mga reklamo at umaasang makikita ng JBC ang totoo. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran ng inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Health na tanggalin sa coverage ng zero balance billing ang mga masasangkot sa disgrasya dahil lumabag sa batas trapiko. Saksi, si Von Aquino. Nitong Hulyo sa datos ng DOH, mahigit 5,000 ang mga naitalang disgrasya sa kalsada. Lagpas 3,000 sa mga yan, mga rider ang sangkot, kabilang ang 38 nasawi. Halos lahat ng mga sangkot na rider walang helmet at mahigit 200 ang nakainom. Noong 2023 naman daw, di bababa sa 13,000 na disgrasya sa daan ang nasawi o 35 tao kada araw.
para mabawasan ang mga road accident at mas madisiplina ang publiko sa batas trapiko. Pinag-aaralan ng DOH na ang mga masasangkot sa road crashes dahil lumabag sa batas trapiko tanggalin sa coverage ng zero balance billing kung saan gobyerno na ang sumasalo sa mga gastusin ng mga pasyenteng inadmit sa basic ward accommodation sa mga DOH hospital. Paglilinaw ng DOH. Walang Pilipino ang hindi gagamutin. Ang usapin ho dito ay ang bayaran. Ang usapin dito ay ang pananagutan pagdating sa ating behavior. Ang panukalang ito inihalin tulad ng DOH sa moral hazard sa health insurance at mga HMO o Health Maintenance Organization. May mga ganyang sinasabi nating stipulation sa kontrata na kapag ikaw ay pasaway sa batas, either ikaw ay hindi covered dun sa serbisyo na sana'y naiwasan mo or kahit covered ka, yung premium mo, yung binabayad mo, tumataas. Para sa DOH, mas marami raw ang matutulungan ng zero balance billing kung exempted ang mga pasaway sa batas trapiko, lalo 26.4 billion pesos na ang nailaan para rito. 26.4 billion pesos, ano kaya yung mga sakit or yung mga kondisyon na kumain nung gano'n na kalaki? Kung mababawasan natin ang kumakain dahil sa hindi nag-seatbelt, hindi nag-helmet, uminom o kaya nagte-text habang nagmamaneho, mas magagamit natin yung pondo. Pero ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi ito makakabawas sa mga lumalabag sa batas trapiko. Tingin nila mas mababawasan ang mga lumalabag sa batas trapiko kung tataasan ang multa sa mga paglabag. Halimbawa, ang pagka no parking 10,000. So tingin mo, naman. kikilabutan ka dun kasi kalahati ng sweldo mo sa loob ng isang buwan, ordinary manggagawa, mapupunta rin sa penalty. Tinanong din namin tungkol sa mungkahi ang ilang motorista. Dapat bigyan yun kasi mga naglumalabag sa batas hindi sila sumusunod, kaya sila nadidisgrasya. Kung gagawin nyo yung rules na gano'n with regards doon sa aming benefits sa PhilHealth, parang dinedeprive nyo kami sa aming karapatan. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nahulog ang delivery truck na yan sa isang sinkhole sa Mexico. Halos buong truck ang lumubog sa butas. Binisita ng alkalde ang lugar para masigurong matanggal agad ang truck at maayos ang butas. Ayon sa alkalde, base sa paanong ulat, isang lumang drainage system ang gumuho sa lugar. Unti-unti na pong lumalayo pero patuloy pa rin magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area. Muli itong namataan sa layong 470 kilometers kanluran-hilagang kanluran ng Coron, Palawan. Ayon sa Pag-asa, mas bumaba na ang tsansa nitong maging bagyo. Posibleng bukas na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At bukod sa epekto ng trough o extension ng LPA, pwede rin magdulot ng pag-ulan ng easterlies at thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Eastern Visayas at Sulu Archipelago. At pagsapit ng hapon, mas maraming lugar ang uulanin, halos buong bansa na. May malalakas na ulan na posible pa rin magdulot ng baha o landslide. At sa Metro Manila, posible pa rin maulit ang mga pag-ulan lalo na bandang tanghali at hapon. Nagliwanag ang kalangitan sa kauna-unahang public concert sa St. Peter's Square sa Vatican na Grace for the World. Mahigit 3,000 drones ang ginamit. Tampok sa drone show ang imahe ng yumaong Pope Francis at ang pamosong sculpture na Pieta na obra ng Italian sculptor na si Michelangelo. Nagkaroon ng iba't ibang performances mula sa mga international artists tulad ni Pharrell Williams at Andrea Bocelli. Mga ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Jubilee Year of Hope at World Meeting on Human Fraternity. Hindi napigilan ni ex-PBB housemate Dustin Yu na maging emosyonal sa kanyang solo fan meet. Sa gitna po ng event, napaluha ang aktor dahil sa mensahe ng kanyang mga fans. Ayon sa kanyang fans, mananatili silang loyal kay Dustin dahil sa kanyang magandang pakikitungo. Hanggang ngayon, halos hindi pa rin makapaniwala si Dustin sa dami ng sumusuporta sa kanya. Never ko na-imagine na magkakaroon ako ng ganitong support from them.
And lagi ko nga siya iniisip pagka uwi ko sa bahay na grabe yung love na binibigay nila sa amin, sa akin. Ito talaga yung perfect definition of loyalty. Makapigil hiningang view na swak sa mga gustong magpapresko at kwebang hitik sa kasaysayan. Kung saan ang mga yan, alamin sa Biyaheng Saksi ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Pahirapan ang pagpasok sa Oning Cave sa Barangay Sicalaw, Lasam, Cagayan. Delikado. Pero pagdating sa loob, bubungad ang iba't ibang fossil-like formations. Ang ilan sa mga ito, hinihinalang mula pa sa Paleozoic era na tinatayang 252 million hanggang 541 million na taon ang tanda. May naninirahan din doong wildlife species gaya ng scorpion at long-tailed macaque. Plano ngayon ng local government unit ng Lasam ay ang paglamit sa mga ahensyang pwedeng makatulong sa amin, kagaya dyan ng mga eksperto sa National Cave and Cave Resources Management, DNR at siyempre ang Department of Tourism. Sa likurang bahagi ng kuweba ay may makikita namang ilog. Patuloy pa ang pagsusuri sa Oning Cave. Punta naman tayo sa Benguet. A feast for the eyes ang masisilayan mula sa view deck. Tanaw mula rito ang kabundukan. Perfect for the nature feels. Kung morning person ka, pwede mo ring abangan dito ang sunrise. Breathtaking din ang view sa Mount Lamin sa Ilocos Norte. Malaparaiso ang atake lalo kapag naakyat mo ang tuktok ng bundok. Hindi lang panalo sa view, panalo rin sa preskong hangin. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.